Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Marine at isang magandang dalagang ina. Sabay nating panoorin ang pelikulang ito. Ang pangunahing lalaking tauhan ay isang sundalo sa Marines. Kakatapos lang niya sa isang matinding labanan at siya ay nagpapahinga nang biglang may nagniningning na liwanag sa kanyang harapan. Nilapitan niya ito at pinulot, isang litrato pala ng isang napakagandang babae habang inilalagay niya ito sa kanyang bulsa. Isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa paligid. Nawalan siya ng malay. Nang siya ay magkamalay muli, napagtanto niyang lahat ng kasamahan niya ay nawala na maliban sa kanya. Isang sarhento ang nakakita sa larawan at isinauli ito sa kanya. Ngunit sinabi ni Logan na hindi iyon sa kanya. Tahimik na umalis ang sarhento, walang sinabi pa. Simula noon, naging layunin ni Logan na ibalik ang larawan sa tunay nitong may-ari. Marami siyang tinanong, ngunit wala ni isa ang nakakakilala sa babae sa larawan. Bago ang kanilang huling misyon, tinukso siya ng kanyang mga kasamahan na ang larawan daw ang kanyang lucky charm. Sabi nila kung makakauwi siya ng ligtas, dapat niyang pasalamatan ang babae sa litrato. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang biro, isang bomba ang muling sumabog malapit sa kanilang sasakyan. Muling nakaligtas si Logan. Doon siya nagsimulang maniwala na ang babae sa larawan ang kanyang tagapagligtas. Isang anghel na patuloy siyang inilalayo sa kapahamakan. Pagkatapos ng kanyang panunungkulan, bumalik si Logan sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Nais niyang mamuhay ng normal, ngunit binabagabag pa rin siya ng mga alaala ng digmaan. Wala siyang kapayapaan. Ang trauma ay patuloy siyang pinahihirapan. Iminungkahi ng kanyang kapatid na dalawin niya ang isa nilang dating kasamahan, ngunit hindi niya alam, lahat ng mga ito'y wala na. Nawala ng direksyon si Logan. Wala na siyang dahilan para mabuhay. Kaya't nagpasya siyang hanapin ang babae sa larawan. Naghanap siya sa iba't ibang lugar. Hanggang isang gabi, sa isang bar, may narinig siyang pangalan Lisa. Isa raw itong babae na may sariling pet training camp sa probinsya. Agad siyang nagtungo roon at sa wakas, nakita niya si Lisa. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag, inakala ni Lisa na isa siyang aplikante para sa trabaho. Sa gitna ng pag-uusap, ipinagtapat ni Logan na isa siyang Marine. Napahinto si Lisa, para bang may nabuhay na sugat sa kanyang nakaraan. Nang malaman niyang bumiyahe si Logan ng mahigit 1,500 kilometro para lang makapunta ron. Nagsimulang siyang magduda, hiniling ni Lisa sa kanyang lola na paalisin si Logan. Ngunit nakita ng matanda ang kabutihan sa kanya, kaya't inupahan na lamang siya. Sa gayon, nagsimula si Logan sa kanyang bagong buhay bilang tagapangalaga sa kampo. Masipag si Logan at mabilis na nakibagay. Inayos niya ang bahay, pati na ang matagal ng sirang sasakyan. Tuwa't ginhawa ang naramdaman ng lola at sinabi niya kay Lisa na tama ang naging desisyon nila. Ngunit si Lisa ay nanatiling mapagmatsyag. Ilang ulit na nahuling nakatingin si Logan sa kanya, bagay na nagpailang sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging malapit ang anak ni Lisa kay Logan. Naglalaro sila at nagkwekwentuhan, lalo na habang naglalaban sa chess. Nang masaksihan ni Lisa kung gaano kasaya ang anak niya kay Logan, unti-unti rin siyang nahulog sa lalaki. Isang araw, bago pa umalis, sinubukan ni Logan na sabihin ang totoo. Ngunit nang humarap siya kay Lisa, wala siyang masabi. Kinabukasan, matapos nilang dalawin ang isang puntod kasama ang kanyang lola, bumuhos ang emosyon ni Lisa. Umiyak siya sa hardin at nakita ito ni Logan. Nilapitan niya ito at niyakap. Doon niya nalaman ang totoo. Ang kapatid ni Lisa ay isang Marine rin. Nawala ito sa digmaan 6 na buwan na ang nakalilipas. Hindi kailanman ibinunyag ng militar ang totoong dahilan ng pagkawala nito. May mga tsismis pang ang sangkot ang sariling kasamahan nito. Napakalapit ni Lisa sa kanyang kapatid. Ang mga alaala nila ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Tahimik siyang niyakap ni Logan na para bang gustong sabihing, narito ako. Sa pagdaan ng mga araw, naging bahagi ng pamilya si Logan. Ang kanyang presensya ay unti-unting pinuno ang puwang na iniwan ng yumaong kapatid ni Lisa. Sa wakas, muling nagkaroon ng katahimikan ang kanilang tahanan. Isang araw dumating ang dating asawa ni Lisa, si Carlo. Susunduin sana ang anak nila para manood ng baseball. Ngunit nang bumalik sila, may sugat ang bata. Napansin ni Lisa ang panlalamig at kawalang pakialam ni Carlo. Galit na galit siya at nagtalo sila. Doon na pumasok si Logan. Bitawan mo siya, maring sabi niya kay Carlo. Sa mga mata ni Carlo halata ang pagbabanta. Hindi ito matatapos ng basta-basta. Kinagabihan, tinanong ni Logan si Lisa kung bakit ganun ang trato sa kanya ni Carlo. Ipinagtapat ni Lisa na si Carlo ay isang pulis na maraming koneksyon. Takot siyang mawalan ng karapatan sa kanyang anak. Basta't kasama ko ang anak ko, kakayanin ko ang lahat, sabi ni Lisa.
Napagtanto ni Logan na baka masyado na siyang nasasangkot. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Wika niya sabay alis, dala ang lungkot sa kanyang puso. Ngunit nang makaalis siya, tumingin si Lisa sa larawan at sa wakas, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang puso. Tumakbo si Lisa palabas at inanyayahan si Logan na maghapunan sa gabing iyon. Kumain sila sa isang restaurant sa tabi ng lawa, ang kanilang unang date. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitindi ang pagkakaunawaan at koneksyon sa pagitan nila. Pagbalik nila sa tinutuluyan ni Logan at habang magkalapit ang kanilang mga labi para sa isang halik, dumating ang isang pulis. Sinabi ng pulis kay Lisa na kailangan na niyang umuwi. Isang malinaw na hakbang ng kanyang dating asawa upang sirain ang gabi. Kinabukasan, napatitig si Lisa kay Logan mula sa bintana, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Maraming maiinit at masidhing damdamin ang bumalot sa kanyang isipan. Habang naghuhugas siya ng pinggan, biniro siya ng kanyang lola. Mag-ingat ka, baka mabasag mo yan. Ngumiti lamang si Lisa, mahinhin at tahimik na lumayo. Sumunod na mga araw na puno ng saya at katahimikan ng buhay nila. Sa kaarawan ng anak ni Lisa, nasa tabi niya si Logan, laging nakatitig sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit si Carlo, ang dating asawa, ay nakaramdam ng panibugho. Nagbanta siya kay Lisa, hiwalayan si Logan o mawalan ng kustodiya sa anak nila. Alam ni Lisa na kayang gawin ito ni Carlo, kaya't malungkot niyang tinapos ang relasyon nila ni Logan. Tahimik na umalis si Logan, walang sinabi. Sa bahay, tinanong siya ng kanyang lola, "Gusto mo bang habang buhay kang tinatakot niya?" Napaisip ng malalim si Lisa. Matagal na siyang nabuhay sa takot. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ng anak niyang mahimbing na natutulog, nagdesisyon siya. Kinabukasan hinarap niya si Carlo. Sinabi niyang layuan na siya at kung may kustodiya siyang inaangkin, harap na lang sila sa korte. Pagkatapos noon, pumunta siya kay Logan at isinuko ang sarili sa kanyang pagmamahal. Isang gabi ng matinding palakpakan at damdaming pinipigil. Dalawang pusong sabik sa tunay na pag-ibig. Kinabukasan, tinanong siya ni Lisa, "Bakit ka talaga pumunta rito?" Tumugon si Logan, "Dahil gusto kitang hanapin." Ngumiti si Lisa, isang ngiting hindi pa niya naramdaman kailanman. Ngunit sa kabilang banda, natuklasan ni Carlo na nakaparada ang kotse ni Lisa sa labas ng bahay ni Logan. Nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa misteryosong lalaking ito. Mula sa isang kaibigan sa bar, nalaman niyang minsang ipinakita ni Logan ang litrato ni Lisa habang siya ay naghahanap. Habang wala si Logan, pinasok ni Carlo ang bahay niya at ninakaw ang larawan. Ipinakita niya ito kay Lisa at sinabing dumating si Logan para tubusin ang kanyang pagkakasala. Agad na kinilala ni Lisa ang litrato. Ibinigay niya iyon sa kanyang kapatid bago ito sumabak sa digmaan. Isang nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Samantala, napansin ni Logan na nawawala ang larawan kaya't agad siyang nagtungo sa bahay ni Lisa. Doon, hinarap siya ni Lisa at tinanong, "Saan mo nakuha ang larawang ito?" Ipinaliwanag ni Logan na natagpuan niya ito sa gitna ng labanan at mula noon, ilang beses na siyang iniligtas nito mula sa tiyak na kamatayan. Nangako siya sa sarili, "Kapag ako'y nakauwi ng buhay, hahanapin ko ang babaeng ito at magpapasalamat." Ngunit hindi naniwala si Lisa. Walang taong maglalakbay ng libu-libong kilometro para lang magpasalamat, wika niya. Hindi na niya hinayaang magpaliwanag si Logan. Sa sakit at sama ng loob, sinabihan niya itong umalis. Sa likod ng pinto, narinig ng anak ni Lisa ang buong pag-uusap. Bago pa man tuluyang makaalis si Logan, iniabot sa kanya ng bata ang isang libro. Sa kanyang silid, binuklat ni Logan ang libro at nakakita siya ng isang larawan na nakasingit. Doon lamang niya napagtanto na ang lalaki sa litrato ay si Lisa's na kapatid. Bago lisanin ang bayan, nagpasya si Logan na tuklasin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kapatid ni Lisa. Sa parehong oras, bumalik si Carlo sa bahay ni Lisa. Nagkunwaring nangungulila at nais bumalik sa buhay nila. Ngunit matatag na tumanggi si Lisa. Nang makita ni Carlo na hindi na siya pinapaniwalaan, ipinakita niya ang tunay na kulay. Binalaan niya si Lisa, "Aagawin ko ang anak natin." Sa takot, tumakbo ang bata palayo. Humahangos siya hanggang sa isang mahina at marupok na hanging bridge sa ibabaw ng isang rumaragasang ilog. Hinabol siya ni Carlo, desperadong maibalik ang bata. Habang unti-unting bumibigay ang tulay, kumapit ang bata sa huling tali. Tumalon si Carlo para iligtas siya. Ngunit naipit ang kanyang paa sa gumuhong bahagi ng tulay. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating si Logan. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa tubig at inuna ang bata. At habang nililigtas niya ang bata, tuluyang bumigay ang tulay.
Naanod si Carlo ng agos at nawala. Ilang araw pagkatapos ng insidente, bumalik si Logan kay Lisa. Ibinigay niya ang litrato at sa wakas, sinabi ang buong katotohanan. Ang kapatid ni Lisa ay nagbuwis ng buhay upang mailigtas ang kanyang mga kasamahan at sa eksaktong sandaling iyon, doon napulot ni Logan ang larawan. Nang makita niya ang sakit sa mga mata ni Lisa, tumalikod na lamang siya at tahimik na lumakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may narinig siyang pamilyar na tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Sa huli, pinili nilang magkasama. Sa isa't isa nila natagpuan ang kapayapaan at pagmamahal. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video.